Nako, heto na po mga kaubayan, maletagang nabulgar na. Good news ngayon, Marcoleta sinuplak si Erwin Tulpo, Ping Lacson, Supalpal. Nako yan po mga kaubayan ng ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kababayan, isa pong vlogger, no? Na si Noel Sarifa, mga kababayan, ang nagpahayag patungkol po sa majority block ngayon, no? Na minority block noon. Ito pong block nila Senator Win Gatchalian. Ito po, napakaganda po ng kanyang sinabi dito. Sabi po dito ni Noel, no? Noong minority sila, wala silang ibang trinabaho kundi makabalik sa majority. Correct. It's not about the Filipino people, it's about in control. Ayan mga kababayan. Napakaganda po ng sinasabi dito, no? Totoo naman eh. It is not about the Filipino people na sinasabi nila, oh, kaya kami bumaliktad kasi gustong-gusto na namin magtrabaho para sa Pilipino, no? Hindi. Kaya kayo bumaliktad kasi gusto nyong makontrol yung sitwasyon mga kababayan. Unang-una, huwag maimbestigahan or huwag ipagpatuloy yung investigation sa flood control. Pangalawa, ma-impeach ninyo si BP Sara. Yan po talaga ang purpose ninyo. Yan po talaga ang goal ninyo. Kung bakit, no? Kung bakit pilit niyo yung inagaw. Inagaw nyo yung Senate presidency kay Senator Alan Cayetano, no? Ay grabe. Grabe po yung grabe po yung ginawa nila. Mga panggigipit, no? Sa mga senador. Pero depende rin kasi yan sa senador eh. Diba? Bakit si Senator Jinggoy Estrada ay hindi nila nagipit? I mean, hindi nila nagipit nila pero hindi nagpadala sa gusto nilang mangyari. Pero ito pong si Senator Jinggoy at Villanueva nagpadala sa gustong mangyari ng majority ngayon, di ba? Which is, eto nga mga kababayan, balita natin na hindi na daw iimbitahan yung 18 Marines, no, sa investigation ng Blue Ribbon Committee. Ayan mga kababayan, no? Isa po yan sa mga patunay that they are now in control, di ba? Na kontrolado na po nila. Sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr. ay back to normal na. Back to normal na naman daw ang Senado. Kasi nga, wala nang investigasyon sa flood control. Di ba? Mainit kasi sila eh. Mainit po sila sa flood control investigation sapagkat sila mismo, mga kababayan, ay mga involved. Di ba? Ito po mga karibu natin ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Abiel, ngayong majority na sila, national flower ang waling-waling, hahaha. Ayan, oo nga eh. No? Akala ko pa naman yung special session is for the important matters, no? Eh gagawin lang palang national orchids, no? Ang waling-waling. Anyway, sabi po dito ni Neresa, check because they don't want to hear the investigation of the ex-soldiers simply because some of their colleagues were involved. Mm-hmm. Sabi naman po dito ni Jerry, both sides did the same thing. True new majority has a better purpose. Better purpose? Anong better purpose? Hindi na nga iimbestigahan yung flood control. Walang yato si Jeric, no? Sabi naman po dito ni Irigan, naupo lang sila. No threat na ang Senate premises. Correct. Nasaan na yung threat? Araw-araw may threat. Kaya nga nag-work from home sila eh. Ngayon kayo mag-work from home, mga walang hiya kayo. Diba? Paano kung ang minority ngayon sabihin, may threat pa rin sa Senado. Kailangan natin work from home. Diba? During the impeachment, diba? Posible yon. Tatanggapin kaya nila yon mga kababayan, na reason? For example, impeachment na. I-impeach na nila si BP Sara. Teka lang, work from home muna tayo kasi may threat yung yung Senado. Matatanggap kaya nila yon? I think hindi nila matatanggap yon, no? Kasi gusto nilang palagi silang in control, no? Gusto nila palaging kontrolado ang mga sitwasyon, mga kababayan.
Ay nako. Anyway, ano pong masasabi niyo diyan? Just comment down below at eto pasadahan din po natin 'to. Eto yung sinasabi ko mga kababayan kanina. Eto, si Erwin Tulfo. Sabi po dito mga kababayan, tuloy ang hearing pero wala ng mga Marines. Aba, Erwin Tulfo kinumpirmang hindi na invited sa Blue Ribbon ang 18 ex-Marines. Ayan na. Ayan ang sinasabi natin mga kababayan ha. Grabe. Ganun talaga. Kasi kontrolado na nila ang sitwasyon ulit eh. Diba? Kaya nga pilit nilang kinuha yung leadership para ganito po ang mangyari. Whether you like it or not, this is the reason. Ha? Ito po yung rason kung bakit nila ah, ginulo ang Senado. Diba? Ginulo nila ang Senado dahil maghihiring na po si Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta sa flood control investigation. Diba? Doon po nagkagulo eh. Then, ngayon back to normal, sa kanila naman po ang Senate, wala na naman pong hearing. Bakit ganun? Ha? Bakit ganun po mga kababayan? Yan po ang pinakamalaking panawagan ng taong bayan na i-continue ang hearing dyan po sa flood control na yan. Pero bakit ngayon mga karabin natin ay tila bang gusto na naman patayin ang investigasyon? Di ba? Napaka-obvious naman yan, Senator Erwin Tulfo. Dapat nga mag-inhibit ka eh, no? Mag-inhibit ka muna. Dahil ikaw po ay involved dyan sa mga deliveries na yan. Si Senator, si Senator Soto, kailangan wag din siyang makialam dyan. Diba? Lahat ng involved, wag makialam. O, diba? Kung totoong wala kayong mga kasalanan, mag-inhibit kayo at pabayaan na lumabas ang katotohanan. Pero hindi nga nila pwedeng gawin yon, no? Kasi may magagalit. May magagalit na taga Malacanang. Alright? May magagalit na taga House of Representatives. So we understand kung bakit nyo ginawa yan. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto, lagapak na naman po. O yan ha. SWS survey ni President Bongbong Marcos Jr. Nako. Ha? SWS survey, Marcos admin. Net satisfaction rating falls to -13 in March. Ayan mga kababayan. Ha? Grabe ito. Ngayon lang ba tayo nagkaroon ng presidente na -13? I mean, nung panahon po, yung inaakusahan ninyong masamang tao na ipinadala ninyo sa The Hague. No? Hindi po nakakuha ng -13, hindi po nakakuha ng -15. Na satisfaction rating sa kanyang administrasyon mga kababayan, pero bakit ganun ang ginawa ninyo? Hinayo pa kayo. Mas katanggap-tanggap kung yung -13 na satisfaction rating ay mapunta sa The Hague kaysa po sa +75 or +85. Diba? Si former President Duterte, patapos na ang termino pero bumubulusok pa rin ang satisfaction ratings. Tapos sasabihin nyo, masama ang ginawa niya sa Pilipinas. Mas masama siguro ang ginawa niyo sa Pilipinas dahil kayo ay -13 na. Kung iisipin natin, aanalisahin natin ng mabuti, di ba? Mas masama ang ginagawa ninyo. Mas masama ang ginawa ng administrasyong ito kaysa po sa administrasyon ni former President Duterte based on the ratings na nakukuha ng bawat administrasyon. -13 mga kababayan, masyado na po yung mababa para sa buong administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Kahihiyan na po yan. Nagtatrabaho pa ba kayo? Diba? Sasabihin na naman, ipagtanggol mo ito, Auntie Claire, ipagtanggol mo ito. Ha? Sasabihin mo na naman, sobrang pagtatrabaho ng Pangulo, hindi na natutulog ang Pangulo. Napakasipag ng Pangulo. Nayubak na yan, sa sobrang sipag ng Pangulo, -13 ang nakuha. Baka mali yung trinatrabaho. Pakicheck naman, Auntie Claire. Diba? Baka iba po yung trinatrabaho, kaya -13 ito. Masipag ka nga pero iba ang trinatrabaho mo. Diba?
Baka hindi kayo nagtatrabaho para sa ating gobyerno, para sa taong bayan. 'Di ba? Kaya negative 13 po ang satisfaction ratings ninyo. Kasi mga kababayan, kahit hindi mo ipagkalandakan, hindi mo pagsigawan na nagtatrabaho ang isang pangulo, no? Kahit hindi mo sabihin masipag ang pangulo. Kung talagang nagtatrabaho siya ng maayos at nakikita ng taong bayan, itong negative 13 na ito, hindi mo yan makikita. Diba? Kung totoo. Yun nga, mga sinungaling ang mga hinayupak, ginagawang bobo ang mga tao, sasabihin nila, masipag ang pangulo, nagtatrabaho ang pangulo. Negative 13 ang satisfaction ratings sa sobrang sipag. Nako po. Try nyo kayang wag kayong maging tamad kayo. Maging tamad naman kayo, no? Try nyo naman. Para maiba naman, maging tamad naman ang pangulo. Baka malay nyo, di ba? Umabot yun ng 90%. Ayan mga kababayan. Anyway, kidding aside, eto na po mga kababayan. Eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Nanig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at sa social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw kasi kawawa naman itong mga ito. So walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung sekretary. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Baka akala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record na meron tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, isa ang tumayo para sabihin tama siya. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunan ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi. Ang akin po ito, batas ay batas. Di ba? Law is the law. Yun po dapat na masunod. Ang batas ay batas eh. Paano mo, hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, but it is the law. Yan. Meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Box, Nakalimutan mo na. Box populi, box din. Hindi, yung Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun. Yes po. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. 720 million daw in 28 days. 700 million in 28 days. Parang panahon pa ng parang anarchy. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen.
Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. Oho. So 28 days times 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 Month. months Oho. times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Oho. Times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. Oho. 10 buwang singkad, Jen. Oho. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Di, baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito niyang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng Opo, di ba? ng pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado yun. po. Yung kabuuan ng Senado, na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit naman? 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po'y naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Wag Pwede ba? Oo. Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako Ganun eh. ba? Okay na kayo? Pero Kasi ang marami tao- namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Oho, oho. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto Mag-araw-araw, niya. oo. Ngayon, Para marathon para hearing. lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Oho. Kasi dapat yun ang priority. Oho. So yan mga kaubayan, yan nga dapat ang priority pero mukhang yung priority mga kaubayan ay papatayin na nila. Diba? Parang mag-iimbestiga sila sa flood control pero yung mga witness na tatawagin nila ay pabor din sa kanila. Kaya nga mga kaubayan, yung sinasabi kanina ni Noel, di ba, na kaya nila kinuha yung leadership para makontrol. So ano to, damage control na ito mga kaubayan, di ba? Kokontrolin na nila lahat ng damages from flood control, from corruption, everything mga kaubayan. Kasi sila na naman po ang nasa power. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karbi natin at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.